Siya ay umalis, ipinagbili ang lahat ng kanyang, ang lahat ng meron siya at binili yung perlas niya. So umagang ito mga kapatid, dali ko kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa parabola na binanggit ako dito sa parabol. Pagka sinabing parabol mga kapatid ay kwento na mayroong makalangit na kahulugan. Parabol o parabola. Meron katulad din sa ano yung pabula naman, no? Yung pabula, mga kwento ng mga hayop na may pabula, parabola. So, yung parabola ay kwento mayroong makalangit na kahulugan mga kapatid. Now, sa parabol na ito mga kapatid, nakikita natin ang mga karakter. Actually, isang karakter lang yung makita natin dito, yung mga ngalakal. No? Yung mga ngalakal, ang sabi dyan ay naghahanap ng perlas. Ang mga ngalakal, mga kapatid, ay ito ay tao na sabi rito sa note, it is a person or company involved in wholesale trade. A person who buys and sells commodities for profit. So yun yung mga ngalakal. Kumbaga yung mga ngalakal ay mga negosyante. Yung mga nagnenegosyo, mga kapatid, no? Yung iba sa atin, maaaring negosyo, yung iba naman ay empleyado, no? Ang mga ngalakal daw ay involved sa wholesale trade, no? Yung mga ngalakal dito, mga kapatid, ay humahanap ng perlas. Now, I want to bring the parable in so many interpretation. Mga dalawa o tatlong interpretation ng parable, mga kapatid. No, ang unang possible interpretation ng parable, mga kapatid, at before we go down, no, yung mga ngalakal dito, ang hinahanap naman niya ay perlas, no? Ang perlas po ay, ewan ko kung yung perlas ba nasasanda. May idea kayo? Parang hindi nasasanda ang perlas eh. Hindi ko alam, no? Pero, hindi ko alam. Pero, ang perlas po ay isang precious stone, mga kapatid. Ang perlas po ay a hard, lustrous, spherical mass. Ibig sabihin ng mass, kabilog. Typically white or bluish gray, formed within the shell of a pearl oyster or other bivalve mollusk and highly prized as a gem. So, ito daw pong perlas, mga kapatid, matigas, lustrous, spherical mass, makintab na pabilog na hugis. Hindi siya perfect circle. May pagka-oval ng konti, pero lustrous. Pag sinabing lustrous, makinang. Kulay puti or bluish gray. So, yun yung makikita natin sa parabola. Yung dalawang character. Actually, ang character lang dyan yung merchant. Tapos yung pearl. No, the one possible reason, mga kapatid, ang merchant daw po, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Isang possible na definisyon o posibleng kahulugan ng parabola, ang merchant daw ay ang ating Panginoong Jesucristo. And then, ang sabi dyan, kung makita niya yung pearl of great price, ang ating Panginoon daw po ay ang merchant, ang ating Panginoon ay humahanap ng perlas. Nung makita niya yung perlas, mga kapatid, ang sabi ng parable, he had found one pearl of great price. Amen. Ang Panginoon daw po ay nakakita ng isang perlas na mayroong malaking halaga. So, ang unang definisyon, ang Panginoon ang isang merchant at yung perlas naman daw po ay ang mga tao o tayo. Tayo na natatanggap o inilala sa Panginoon. And then the Bible say, yung merchant, nung makita niya yung perlas na ito, anong ginawa niya? Sabi dyan, he sold all that he had and bought it. So, nung makita
tao, ipinagbili niya ang kung mayroon mang ano siya at binili niya yung perlas. Si God, mga kapatid, kayo ba nanggaling yun? The Filipino is worth dying for. Are we worth dying for? So, it makes sense, no? It makes sense yung unang definition ng ang Panginoon, makita niya yung perlas, He sold. Ipinagbili niya ang kung ano man ang mayroon siya. No, wala tayong masyadong ulit ngayon. Ano kaya? Yung pagka may nililigawan ka, ipapangako mo lahat pati langit eh. Di ba mga kapatid? Amen. Pagka, di ba, natural na litanya sa nagliligawan, susugutin ko yung binuhin at araw at ibibigay ko para sa iyo. No? Bola. But our Lord Jesus Christ, mga kapatid, from heaven above, bumaba siya sa lupa, mga kapatid, at tinubos niya ang ating mga kasalanan. Amen. Iniwan niya yung langit, mga kapatid, yung kanyang kaharian, para lamang bilhin tayo. Tayo yung perlas. Now, the question there is, are we worth? Worth ba tayo, mga kapatid, na pagkamatayan at pagbuwisan ng buhay ng ating Panginoon? But He did it. Ginawa niya ito, mga kapatid, no? That's the first interpretation. Ang perlas daw po, mga kapatid, ay ang church o ang mga tao kinikilala sa Kanya. At ang merchant po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya on 1 Corinthians 6:20, we could read on 1 Corinthians 6:20, or do you know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Verse 20, for you were bought of a price, therefore glorify God in your body and in your spirits, which are God. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu Santo na nasa inyo? At kayo ay binili sa halaga. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God. No, binili tayo sa halaga, mga kapatid, no? Yung kaligtasan, mga kapatid, ay libre pong ibinigay ng ating Panginoon. Pero yung kaligtasan, mga kapatid, ay hindi niya libre kinuha. Pinagbuwisan niya ng kanyang buhay. Sabi niya, we brought with a price. Binili tayo sa halaga. Yung kaligtasan na meron tayo ngayon, mga kapatid, ay dahil sa buhay na ibinigay ng Panginoon sa bundok ng Kalbaryo. Amen po ba, mga kapatid? Amen. O palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Jesus Christ paid the cost. He redeemed us from the slavery of sin. So, bakit niya ganun, mga kapatid, no? Bakit ganun, no? Bakit siya bumaba sa lupa para lamang na hanapin yung pearl of good price, no? Bakit kaya? Kaya nga, ang reward dying for, dapat pa talaga tayong pagkamatayan ng ating Panginoon. Amen. We could only answer that on ourselves. Tayo na lang makakasagot niyan, mga kapatid. Sabi ng Bible in Psalms chapter 8, verse 3 to 6, what is man to be mindful of him? Ito yung sinabi ni David, no? Sabi niya, I see the stars, I see the moons, yung tinakanta natin, yung how great thou art. Pag nakikita ko ang mga gawa na nilikha ng Diyos, mga kapatid, ang sabi niya, napag-iisip ko, what is man? Ano ang tao? Ano ang tao upang alalahanin ng Diyos? Amen. No? Ano ang tao? Why God is mindful man? Bakit tayo niya inalala? Mga kapatid, bakit tayo inalala at pinagbuwisan ng buhay ng ating Panginoon? I don't see any reason rather than we are the bird. Tayo po yung
yung pearl sa mata ng Panginoon. Alam niyo ba yung, di ba sa school, pero tinatawag ng teacher's pet? Yung parang pagbugin ng teacher. No? Tayo yung apple of the eye. Alam niyo ba yung apple of the eye kung ano yun? Sa parte ng katawan ng tao, ano yung apple of the eye? Ay tulong na ito, minsan, ano yung apple of the eye? Yung apple of the eye, mga kapatid, yung itim. Yung bola ng itim na nasa mata natin. Ito yung black pearl. Tayo yun, mga kapatid. So, it makes sense, mga kapatid, God is mindful of man because man is the apple of the eye of God, mga kapatid. Marami siyang nilikha, mga kapatid. Maraming nilikha ang Diyos. He created the unseen world. Di natin nakikita. Even the angels. Yung mga planeta na hindi nagkakabangga-bangga, ang sabi ng Bible, the book of Hebrew, He made everything by His words. Ang mga bagay na nakikita ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita na hindi nakikita. Can you imagine na Genesis 1:1 and Genesis 1:2? Kung gaano malalim yun, mga kapatid. Genesis 1:1 says, in the beginning, God created the heaven and the earth. On Genesis 1:2, mga kapatid, ang sabi ng Bible, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the water. Ang Diyos naman nandito, mga kapatid, nilikha niya ang langit at ang lupa, at ang lupa ay, ano sabi ng Bible, walang anyo. From nothing, God created something. Naman ito, mga kapatid, doon sa walang anyo, doon sa panahon na, I believe, though mayroon ang angels ito, because the Bible speaks, in the beginning, God created the heaven. Pag sinabing heaven, include the host. Lahat ng mga cosmos, the angelic host, kung meron kayong pinaniniwala, cherubim, yung different ranking, mga angels, and I believe wala pang demons that time, hindi niya nilikha ang Satanas, ang si Lucifer, o ang kasamaan. God doesn't created sins, hindi niya nilikha ang dilim, kaya nagkaroon ng dilim. It is because in the absence of light. Kung yung mga kapatid, pagka pinatay natin ang ilaw, saka lang magkakaroon ng kadiliman. And God we could never ever find the Bible that God created darkness. It is because the absence of light, there is darkness. And it is because the presence of sins. Kaya nagkaroon ng kamatayan. God never create death. But because of the sin, then death came, mga kapatid. No, from nothing, God create everything. For who, mga kapatid. No, meron mga tanong, no? Actually, matagal na itong tanong. Nung magkasala sila Eva agad, nung lang nila natuklasan na sila ay hubad. See, the logic there is, kung hindi nagkasala, sila Eva at Adan, mananatili pala tayo hubad. Hubad, mga kapatid. No? That's wrong. Mali yung implication na yan, mga kapatid. God clothed us, according to the book of Psalms, chapter 5, mga kapatid, He clothed us with righteousness. Yung gamit nila Eva at Adan, nung wala pa silang kasalanan, ay righteousness. Yan ang sabi ng book of Psalms, chapter 5, mga kapatid. Chapter 8. I will read that, mga kapatid. So we could break that.
Yan yung mga kapatid, ang nakalagay doon, ginamitan tayo ng Diyos ng katwiran. No? When the first person or the first creation of God took sin, mga kapatid, nawala yung damit na yon. Nawala yung damit na yon. And then finally, nakita nila they were naked. Kaya nung magkasala sila, narinig nila na ang Panginoon ay lumalakad, nagtago sila. At ang sabi ng Diyos sa kanila, "Where thou, Adam?" Nagtatago kami. Why? Because we are naked. Sino nagsabi, hubad kayo? Kumain ba kayo ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama? They were not naked, mga kapatid. No? Meron tayong damit ng katwiran. And then, yung tao, mga kapatid, sa paghahanap niya ng self-righteousness, na maituwid niya yung kanyang sarili sa Diyos, anong ginawa? Kumuha ng damit. Kumuha ng dahon para itakip sa kanilang kahuwaran. Amen. So, whatever man do to be righteous in God, hindi nagawang maging righteous. No, because what did God do after that? Pagkatapos na sabihin ng Diyos yung sumpa, ang Diyos ay nagtahi. God made, gumawa ng damit ang Diyos sa pamamagitan ng balat ng hayop. At itinakip kina Adan at Eva. This symbolize, ito ay sumisimbolo, mga kapatid. Whatever we do para makuha yung kapatawaran ng Diyos, we can never get it unless we come to the presence of God. Unless makita natin ang ginawa ng Panginoon sa punot ng Kalbaryo. Yung paggawa ng Diyos, but it doesn't read in the Bible, mga kapatid, pero sinabi ng Bible, in Genesis, gumawa ang Diyos ng damit. Kina Eva at Adan sa pamamagitan ng balat ng hayop. No? God sacrifice animal. Di ba? Pumatay ang Diyos ng, I don't know, it is silent there, pero hindi mo makukuha yung balat ng hayop kung hindi mo papatayin yung hayop. No? See, hindi tayo makakalapit sa Diyos on our own way. On our own way para lamang makaabot sa langit. No? See, since the Old Testament times, marami nang ginagawa ang tao para lamang makalapit sa Diyos, but it never have, hindi ka nagkaroon ng tagumpay na makalapit sa Diyos. There is only one way to God, mga kapatid. At yung sakripisyo niyon ay sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon sa bundok ng Kalbaryo. Pero natin ang mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon ay the way, the truth, and the life. So, it makes sense, mga kapatid, yung unang definition ng parable. Yung parable of a pearl of great price, yung unang definition, si Jesus Christ yung merchant, at ang pangalawang, at ang perlas, mga kapatid, ay tayo po, mga kapatid. Now, we go to the second definition, mga kapatid. Baliktad naman, mga kapatid. Now, the second definition of parable, the merchant is us, at ang pearl naman, the pearl of good price, ay ang ating Panginoon sa Kristo. So, when the merchant saw the one good pearl with great price, he went back and sold his asset to buy the one good pearl. So, ang merchant naman daw po ay tayo, mga kapatid, no? And then, ang pearl of good price naman, mga kapatid, ay ang ating Panginoon. So, the pearl is the kingdom of God, of our Lord Jesus Christ. He is the only one who satisfy us. So, yung pearls daw po ay, yung mga kalakad daw po ay tayo, nung makita natin yung pearl of good price na ang ating Panginoong Jesucristo, tayo daw po ay pinagbili. Yung anuman ang mayroon tayo para lamang bilhin,
Yung perlas kumeko, malaking halaga. It makes sense also mga kapatid, no? Amen. Hindi natin sino yung nakakaalala dito yung first time na ma-encounter ko ang Panginoon. Amen. Now, we could see here the life of Apostle Paul. No, si Apostle Paul, yung tawagin na the road to Damascus, si Apostle Paul, mga kapatid, habang papunta sa lugar ng Damascus, mga kapatid, ang sabi ng Bible, nakakita siya ng liwanag. Binulag siya ng liwanag, mga kapatid. Amen. Yung kanyang misyon is, meron siyang daradalang misyon na dalhin ang lahat ng mga sumasampalataya o lahat ng mga believers sa kulungan. At yan po ay nasa Book of Acts chapter 9, mga kapatid. No? Nung makakita siya ng malaking liwanag, mga kapatid, nabulag siya. At ang sabi ng liwanag, mga kapatid, ang pangalan pa yun ay Saul, why thou hast persecuted me? Bakit mo ako pinabusi? Then, si Saul, mga kapatid, si Pablo ay sabi ng Bible, siya ay Pariseo, sa lahat ng Pariseo. Siya ay sa panahon natin ngayon, siya po ay may pinag-aralan about sa batas ng Diyos. And yung Bible na binabasa natin, mga kapatid, the New Testament was written in Greek. It was written in Greek, no? Yung sinabi ni Paul, yung sinabi ng Panginoon, Saul, why you thou hast bakit mo ako pinagusig? Pablo ba? Saulo, bakit mo ako pinagusig? And then, ang sabi ng Pablo, the Apostle Paul, who art thou, Lord? So, binagin niya yung pangalan Lord. So, it was written in Greek. When you read it in Greek, yung Lord doon ay Kurios. But, we know that Apostle Paul is not a Greek. Hindi siya Griego, hindi siya Hebrew. Amen. So, the difference, merong salita yun na kaugnay sa Hebreo. Amen. And the Bible say, nang si Apostol Pablo ay nasa harapan ni Haring Agrippa, kasi nagtetestimony, sabi niya, Haring Agrippa, nang ako ay papunta ng Jerusalem para tugising ang mga alagad o mga disipulo, nakarinig ako ng tinig mula sa langit sa Hebreo salita. I heard voice from heaven in Hebrew tongue. So yung salita, yung tinig na narinig ni Apostle Paul, nung siya sa Saulo pa lang ay in Hebrew language, not in Greek. So, nung sumagot si Apostle Paul, who art thou, Lord? Yung Lord doon in Hebrew language is, who art thou, Adonai? Adonai. Now, yung word na Adonai, mga kapatid, yung word na Adonai, ito po ay Hebreo. Pagka tumisan meron ka mababasa sa Bible, makikita mo sa Old Testament, for example, Deuteronomy 6:4, sabi niya, Hear, O Israel, the Lord, yung Lord doon, puro capital. Capital L, capital O, capital R, capital D. The Lord our God is one Lord. So yung Lord doon ay puro capital. Ang ibig sabihin nun, kung babasahin po sa mga Biblia natin ngayon, lalo pa yung mga gawa, yung mga ginawa ng mga saksi ni Jehovah, ang mababasa mo ron, who art thou, Jehovah? Pagka binasa mo ang second translation, who art thou, Yahweh? Hear, O Israel, that the Lord our God. Hear, O Israel, the Yahweh, our God. Yung God doon, in Hebrew ay Elohim. Our Yahweh, hear, O Israel, the Yahweh, our Elohim is one Yahweh. My point here, mga kapatid, yung Yahweh ron, it could never be
pronounced before. Apat na salita, apat na letra lang yan na puro consonant. YHWH. Kaya nagkaroon ng Yahweh, kaya nagkaroon ng Jehovah, nilagyan nila ng vowels. Now, kaya nagkaroon ng Jehovah because the word Jehovah is the perfect, I could not say perfect. Ito yung English, malapit na English na translation na pangalan ng Diyos. Halimbawa, yung word na Jesus, yan ang English. Pagka pinasa mo sa Hebrew yan, ano sa Hebrew? Yoshua. So, when you read the Hebrew Bible, pagka pinamit na Jesus ang mababasa mo ay Yoshua. Kaya sa English na tayo ngayon, ang mababasa natin ay Jesus. So, the way it is, kaya mababasa natin yung Jehovah because this is the translation of the name of God in English. Pero sa Hebrew, yan po ay four consonant letters lang, YHWH. So, si Paul, ito yung binanggit niya. Sabi niya, when he testified to King Agrippa, who art thou, Yahweh? Sabi niya, it was in Hebrew tongue. So, at tinatanong niya rito, sino ka baga Yahweh? Sino ka baga Jehovah? O sino ka baga Adonai? In Greek, who art thou Kurios? But when the voice speak, ang sabi ng Bible, I am Joshua. I am Jesus. I am Jesus whom thou hast persecuted. So in here, makikita natin mga kapatid, ang perlas, mga kapatid, na may mga malaking halaga ay ang pagkakakilala sa tunay at tamang kalagayan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. We are the merchant. This was Paul did. Amen. Nung makilala niya, nung ma-encounter niya ang ating Panginoon on the way to Damascus, mga kapatid, ang sabi ng Bible, ang sabi niya in Philippians, inari kong kalugihan ang lahat ng mga bagay dahil sa pagkakilala ko sa ating Panginoon. And in the book of Philippians, sinabi niya rin, for to me to live is Christ. In book of Galatians, sinabi niya, I am crucified with Christ at the cross. The life that I live is now the life that I have with Jesus Christ. Amen. Diba? Makikita natin in so many testimony, mga kapatid, kung gaano at ano it is the least that people can give to our Lord Jesus Christ. No? This is the least. Dahil kung ginawa niya ay higit na malaki kaya sa ginawa natin. So, it is then the second definition of parable. The merchant is us. The merchant is us, and the pearl of great price is our Lord Jesus Christ. Amen. Kung ang perlas, mga kapatid, ay tayo, on the first definition of the Bible, there are some characteristics of pearl na inilagay ako dito, mga kapatid. Ang perlas po ay una sinabi natin, luminous spherical mass. Ang perlas po is the only substance which cannot improve by man. No? Bukod namin ang perlas lang ang hindi kaya ng i-develop ng tao. Yung diamond, from malaking diamond, magagawa ang basagin ng tao para gawin singsing o kung ano man. Maging ang ginto. Pero kung namin ang perlas lang ang hindi kaya i-develop ng tao. Amen. Now, yung perlas lang, mga kapatid, ang makakapag-gawa lang sa perlas, how we would be a pearl of great price is only our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nagpipray tayo, Panginoon, pag-uwi po araw-araw. Hindi natin kaya pag-uwi ng ating sarili. But with the grace of God, with the help of the Holy Ghost, we could be renewed every day. Marami pang binabago sa atin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Kasi hindi perfecto na ito ang asang naman. Amen. Marami ng Panginoon, mga kapatid. It is only God that could improve
gem, God produced its kind. No? It is, yung perlas ng daw, ang tanging perlas, o ang tanging hiyas, na makakapag-produce ng kanyang sarili. What does it mean? Ibig sabihin, yung perlas ay may buhay. Sa lahat ng gem, ano bang klaseng gem yan, mga kapatid? Walang buhay. Diba? Kaya nga mayroong mother pearl eh. Yung mother pearl nanganganak ng bagong perlas. So, kaya inihalin tulad si Christ o ang Church of Perlas dahil ang perlas ay may buhay. Kapalakpakin mo lang buhay, mga kapatid. Amen. Kapalakpakin mo may buhay. Praise the Lord. Amen. See, and makakapag-form ng panibagong buhay by, kaya mayroong mother pearl, di ba meron na tinatawag na inang perlas? Dahil ang inang perlas nanganganak ng kapwa perlas. How did the mother pearl produce another pearl? Sino po makakasagot? Dahil sa pag-iyak. Because of tears. Yung mother pearl, mga kapatid, doon sa ano tawag doon, sa shell, sa oyster, hindi pa ako nakita talaga ng ano eh. Siguro, we can imagine that, malaking oyster, makita siguro yung hubog ng oyster na yun, nandun yung mother pearl, nakaka-develop siya ng isang perlas sa pamamagitan ng luha. Sa pamamagitan ng luha. Kaya tayo narito ngayon, mga kapatid, I believe, someone is praying for us. Amen, no? Hindi mo alam bakit ka nandiyan, bakit ka nakaupo dyan, because maybe, hindi man taga dito, o hindi man isa sa atin dito, our Lord Jesus Christ prayed for us. Amen. Di ba? Nag-pray na ang ating Panginoon para sa atin. Sabi ng Panginoon, hindi nadalain ko, hindi lang sila, kundi maging yung mga maniniwala sa akin sa pamamagitan nila. Amen. Our Lord Jesus Christ, long time ago, when He was here, He was here, moving in flesh, mga kapatid, nag-pray na para sa iyo. Amen. And somebody here, pray for you. Somebody here also pray for me. Hindi po ako makalalapit sa Diyos kung wala akong tao nag-pray para sa akin. Amen. Amen. Ano pa ba? Praise God. Siguro ganun na lang, mga kapatid, no? Praise the Lord. Nilagay ko na pa tayo, palapakan. Amen.